Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ngayong araw, ay balita ko lang sa inyo. I know for sure na balitaan nyo na kasi hindi ko alam kung ma-upload ba itong video to ngayon or bukas. And yeah, today, na-aresto na nga si dating Pangulong PRRD. Ano? So, yan yung, hindi siya, iba tong panonoodin natin ngayon, men. So, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na arrest order na, grabe, Duterte nagulat, kulong din si Bato. Damay na sa ICC, red notice sa Interpol. So, parang dito ako na-curious kasi about kay Bato. Ano? So, si PRRD kasi is nasa kote na siya or nahuli na siya. So, dito muna tayo about kay Bato naman to. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin. Baka gawin pa ng China. Ganang pamagat ng videong ito, arrest order na. Grabe, Duterte nagulat, kulong din si Bato, damay na sa ICC, red notice sa Interpol. So, ano man yung nakapulog sa video to, bibigyan lang natin to ng reaction. Ano? So, start. Na news article saying na nag-issue na raw ng red notice ang Interpol in connection dun sa ICC arrest warrant kay PRRD. Red notice po ba tayong na. natanggap na confirmation or detalye tungkol po doon? Okay, may lumabas na mga balita na meron nang na-issue na warrant of arrest. Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po. Actually, medyo tagilid tayo dun sa word na warrant of arrest. Ano? Kasi based sa mga nakikita kong balita kasi ngayon, wala dong warrant of arrest yung ICC. So parang, ewan ko, medyo tagilid tayo sa part na yun. Interpol, ang tulong ng gobyerno. In that same gathering, Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Dahil na-scam na daw po kasi siya. Nabudol na daw siya, apparently referring to the 2022 elections. Ano sinabi? Kung saan tumakbo sila ni Pangulong Ben. Ulit nga, di ko narinig, men. Wait lang ha. President Duterte said that she President Duterte. Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po ng Interpol ang tulong ng gobyerno. In that same gathering, Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Dahil na-scam na daw po kasi siya. Nabudol na daw siya, apparently referring to the 2022 elections kung saan tumakbo sila ni Pangulong then candidate Ferdinand Marcos Jr. Kaya ayaw na daw po. Vice President pala. So si Sara yung ibig sabihin ni Sir dito na hindi na mag-endorse ng Senator. Ano? So I think good move yun para sa kanila. Kasi syempre, biruin mo, men, may issue, maraming issue si BP Sara tapos mag-i-endorse pa siya ng mga senador. Hindi, matatalo yung mga senador na yun. Diba? Kasi may issue nga siya, diba? Doon sa confidential funds na yun, sobrang dami niyang issue. So, hindi din talaga siya eligible or, parang walang effect yung pag-promote niya if ever. Niya kasi nabudol daw po siya, baka sabihin ng mga tao mabubudol na naman sila pag nag-endorse siya. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya? Yun lang. At pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance ni Senator Bato. So the eventualities would be including arestuhin po. Kung yan po ang nasa sa batas, gagawin po yan. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Vice President Sara Duterte nagulat susunod na aarestuhin si Senator Bato. Hala. Ginulat Si Bato, magtatanim pa naman sana ng kamote yan. My goodness. damay na sa warrant of arrest. Ayon sa nakalap nating impormasyon, binalaan si Vice President VP Sara ni Yusek Claire Castro sa balitang meron ng inilabas na red notice ang ICC. Balita kasi susunod na iwawarrant si Senator Bato, kasabwat daw kasi siya ng mga Duterte. Grabe nagulat si Vice President VP Sara, nagulat susunod na aarestuhin si Senator Bato. Tapos kikwestiyonin pa nila kung bakit isasali naman si Bato or bakit isusunod na naman si Bato, bakit ginigipit na naman daw sila. Of course, kasali si Bato, men. Kasi sila naman ni PRRD yung gumawa dati nung war on drugs nila, di ba? Pati si Bongo, kasali din ata yun. Mulat damay na sa warrant of arrest. Tara panoorin natin. Okay, tayo po ngayon ay ready na po tumugon sa inyong mga katanungan. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, merong lumabas na news article saying na nag-issue na raw ng red notice ang Interpol in connection dun sa ICC arrest warrant kay PRRD. Meron po ba tayong natanggap na confirmation or detalye tungkol po doon? Wala pa po tayo natatanggap na anumang communication patungkol sa red notice. At nakausap din po natin si ASEC Nico from the DOJ. At as of now, tinitignan din po nila ang kanilang mga records. As of now, wala pa po natatanggap na anumang communication. Yun. But any new guidance po from... Kasi I think 20 hours ago kasi itong in-upload ni Boss Balita TV. Today lang, hinuli na nga si PRRD. So, I think yung video to, before pa mahuli si PRRD. Diba? So, pinanood ko lang talaga yung video to kasi na-curious ako about naman doon kay Bato.
So titingnan natin yun kung totoo nga ba yung about kay Bato, ano. Kasi if ever totoo yun, edi wala na, umuusad na, 'di ba? Umuusad na kahit papaano. So kahit nasabihin natin na medyo mahuhuli yung impeachment, at least itong ICC kina PRRD at kay Bato umuusad, 'di ba? President Marcos or ES Bersamin about the case of PRRD in ICC. Okay, may lumabas na mga balita na meron nang na-issue na warrant of arrest. Pero as of now, sabi nga natin, hindi po namin ma-confirm agad-agad kung wala pa po kaming physical copy nung warrant of arrest. Ang sabi po kasi ng DOJ, since hindi po tayo miyembro ngayon ng ICC, may mga options po kasi ang ICC kung paano nila ito ipapasolve. Nako. Kung nagkataon po kasi tayo miyembro, pwede po itong ipadaan sa opisina po ng Pangulo o kaya po sa DOJ o kaya sa DFA. Pero maaari pa rin po tayong ituring ng ICC bilang miyembro at maaaring gawin po yung binanggit ko po mga procedure. Pero nasa kanila po ito, kung ito po ay ipapadaan nila mismo dun sa bansa, kung nasaan yung taong kanilang kung gustong iserve ng warrant of arrest. Yusek, there's no Actually, sobrang viral ngayon ha, yung pagkakahuli kay PRRD. Like, buong mundo talaga, may mga international news outlet na nag-cover nung pagkahuli kay PRRD. Sobrang daming nanonood. Ewan ko kung mga Pinoy lang din yung nanonood doon, Pero I think may mga banyaga din na nanonood, when it comes to the policy of the government na hindi pa rin tayo makikipag-cooperate sa ICC unless it's requested by Interpol. Yes, sa Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po ng Interpol ang tulong ng gobyerno, ng pamahalaan. Ma'am, additional point lang. May I have your reaction on the statement of former President Duterte? Sabi niya kasi, what was my sin? I did everything in my time so Filipinos can have a little peace and tranquility. And Ba't magtatanong pa kung what is my sin? Malino naman, di ba? Yung EJK, yung human rights. Sige kasabihin na natin na may naitulong nga. Di ba? Natsugi yung mga dick-ass na kasave ng mga inosente ko, Pero kasalanan pa rin naman yun, Di ba? Hindi naman pwedeng bigla-bigla na lang tayong maglalagay ng Robin Hood dito sa bansa natin na parang okay lang magnakaw basta itulong sa mahirap. Parang ganun yung gusto nyo So, tanggalin na lang natin yung mga batas dito sa bansa natin kung ganun lang din. Magkakagulo kasi kung hahayaan natin yung mga ganyan. Diba? Tsaka pwedeng maabuso yung ganyang pag-handle ng power. well, probably he was joking. He also asked OFWs from Hong Kong na mag-contribute daw ng something para itayo na lang siya ng monumento. Siguro po ang pagdedeklara ng isang tao na hero, Hala. dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Hala. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. Ngayon, patungkol naman po doon sa sinasabi niya na wala siyang kasalanan, marami na po tayong nadinig. Siya mismo po ang umamin. Tama. Sa hearing sa Quadcom Tama. at saka sa Senado. Marami siyang inamin. Una, sinabi niya na he encouraged, ba? He ordered the police officers to encourage the suspect Diba? to fight. For what? Anong purpose nun? Ang sabi niya, inamin niya, para magamit din yung depensa. Because kapag lumaban ang isang suspect, maaari itong masabing self-defense on the part of the police officers. Diba? Pero hindi dapat ganoon ang gawin. There should be a due process. We have to give the suspect, any accused, the right for this due process. Hindi tayo dapat maging Pwedeng ma-abuse yung power ng police. at the process. At ang sabi niya, bakit daw ginawa yun? Para mabilis, masulba or marisolba ang problema. Diba? Mabawasan agad ang problema. Hindi ganun pamamaraan. Diba? Hindi pa ba yun kasalanan? Maybe sa mga taong hindi na biktima ng EJK at Tama. Bloody Tokhang, maaaring nagpupunyagi at umapalakpak. Pero paano naman po yung mga namatayan at yung pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa Actually, walang- diba, yan yung sinabi ni Attorney Claire. May nag-comment kasi sa mga nakaraan nating video, parang, edi itanong mo rin yan sa mga naghahasa daw, diba? Mga napagsamantalahan na RAPE daw. Like, alam nyo yung argumento talaga nila is, dun talaga sila nag-i-stick, Wala lang, nakakalungkot lang. due process na ibinigay sa kanila. Salamat po. Ana Bajo, GMA News Online. Morning po, Yusek. Ma'am, may we get information na po kaya kung ano po yung naging reason ni DICT Secretary Uy bakit siya nag-resign and kung meron na po tayong OIC? Sino po yung OIC ng DICT sa ngayon? Okay. Sa ngayon po, wala pa pong nabanggit kung anumang reason kung bakit umalis or bakit nag-resign Nala. si former Secretary Ivan Uy. Bakit? Patungkol po sa OIC, alam ko na lang po sa inyo, maya-maya lang po.
yung kung sino po yung OIC na na-assign. How about ma'am si BARM Chief Minister Ahod Ibrahim? Baka may reason po tayong mabigay bakit po siya napalitan? Ibibigay na lamang po natin ang kasagutan na yan kay Secretary Carlito Galvez. Siya po ang magbibigay ng briefing patungkol po dyan. Ma'am, lilihis lang ako ng Breaking konti. news. Meron pong may Wicked Palace reaction sa latest statement po ni Vice President Sara Duterte na yung OVP daw Ito na naman, Vice President Sara Duterte na naman ano. po ay iniwan na raw po ng government. Napaka-general po naman yata nung pagkakabanggit niya. Wala po ba siyang nabanggit kung paano siya iniwan? Ulit nga. Iniwan na raw po ng government. Ang ako ng konti. Meron pong may Wicked Palace reaction sa latest statement po ni Vice President Sara Duterte na yung OVP daw po ay iniwan na raw po ng government. Iniwan ng government? Kung ano-ano na lang talaga pinagsasabi ni VP Sara, men. Napaka-general po naman yata nung pagkakabanggit niya. Wala po ba siyang nabanggit kung paano siya iniwan? Wait lang. Tama. Salamat sa ano po to, event sa Hong Kong. She said, salamat sa suporta niyo sa akin, sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo lang ang sumusuporta sa OVP. Ang buong gobyerno ay iniwanan na po ang OVP. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa Tama. ang OVP, Yun maging lang. kaawa-awa ang Vice President. In short, pa-victim pa more. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para Tama. ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Tama. Hindi naman po hinahadlangan na may bigyan ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay ipapaliwanag niya. Tama. Kumbaga sa thesis kung ikaw Kaso lang, piatos kasi bulol. Piatos kasi yung pinangalan nila. Diba? Hindi, mas lalo tuloy silang nahirapan. Nahanap pa sila ngayon kung sino yung tao na piatos talaga yung pangalan. nagsubmit ng thesis, kailangan mo idepensa. Tama. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong panel of judges, Iiwan ng bakas. kayo na kung bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. So wala pong nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Tama. Thank you, ma'am. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. In that same gathering, Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Dahil na-scam na daw po kasi siya. Nabudol na daw siya, apparently referring to the 2022 elections, kung saan tumakbo sila ni Pangulong then candidate Ferdinand Marcos Jr. under Puro talaga sila intriga, no? the platform of unity and transparency. Kaya ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya. Baka sabihin ng mga tao'y mabubudol na naman sila pag nag-endorse siya. Kung hindi po siya Tapos maraming ini-endorse yung mga Duterte. Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Di naman talaga need na mag-endorse talaga si VP Sara kasi marami siyang issue di ba? Hangga't hindi nasasagot yung mga ibinibintang sa kanya, di ba? Wala. Yung tawag diyan, yung opinion ng taong bayan sa kanya is wala talaga. 'Di ba? Madadamay lang yung mga senador niya if ever na i-endorse niya. Isipin nyo, si VP Sara, meron siyang issue ng confidential funds. Tapos i-endorse niya si Kibuloy na nakulong din. So paano 'yun? Do you think di sila pagtatawanan ng taong bayan doon? 'Di ba? Isipin niyo lang. nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung meron man ni Senator Bato? Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba yung nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siyang in-endorse na kandidato? Pangalawa po, Baka joke lang din yan. 'Di ba? Gumaya ng tatay niya or sa tatay niya. Joke lang yun. scam po siya ng unity team? Is it not the other way around? Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng unity team na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds Nako. in just 11 days. Hala. Hindi naman po siguro inisip nila yon Hala. at nagbigay ng tiwala sa kanya. Hindi rin po din siguro inisip ng unity team noon na siya may mga kakilalang assassin. At hindi rin po siguro inisip ng unity team noon na ang gustong continuation, kasi parang meron po sinabi na dapat may continuity, pero hindi rin po papayag ang Pangulo na ituloy po yung sinasabing bloody tokhang at Grabe. EJK. Maaaring isa po yung sa mga dahilan kung bakit inayawan din ni VP Sara dahil hindi po lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Oo. Tama. Nabisto. Grabe, kaya pala talaga maraming galit kay Attorney Claire, kasi punto may punto. 'Di ba? Tama naman talaga yun, men. Yan naman talaga yung isa sa dahilan kung bakit nabuwag talaga yung unity. Tapos idagdag pa natin yung ICC na parang hindi pipigilan ni PBBM na pumasok yung ICC dito. So isa yun sa nagpa-trigger din sa kanila na, uy, grabe ka naman, iniwan mo kami dito sa ere, 'di ba?
sabay tayong nanalo tapos ganito lang pala sa huli. Pero di nila na-gets na si PBBM after niyang manalo, ang gusto niyang pagsilbihan taong bayan. 'Di ba? Which is good 'yun. Win-win 'yun para sa taong bayan. Kasi isipin niyo men, si Robin Padilla, 'di ba? Pinahiram siya ng helicopter ni Kibuloy. Ayun, naging senador na up until now, pinoprotect niya pa rin si Kibuloy. 'Di ba? Kulang na lang, wag niyong ganyanin si Kibuloy. Mabait na tao yan, nagpahiram ng helicopter sa akin yan. Oh, weng, 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 weng. Thank you. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, balikan ko po yung ICC. When PCO Secretary Jay Ruiz issued a statement Sunday, he said, we heard about the supposed arrest warrant against the former president. Can we know exactly what was the basis of Secretary Ruiz? Yung basis ng kanyang information for that? Okay, papansinin niyo po, nagbigay po siya ng statement Sunday. Lumabas na po yung article sa Rappler Saturday night, 10:20 p.m. So hindi lang naman po ako, hindi lang din po kayo, hindi lang po si Secretary Jay ang nakarinig. Pati po ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo na siya'y nakadinig. So hindi naman po pwedeng i-deny Secretary Jay na wala siyang nadinig patungkol sa issuance ng warrant of arrest. So in general po rin, again, yung sinabi niya, dahil marami sa atin ang nakabasa ng article na ito. Kaya sinabi Tapos naman, yun nga, yung ICC warrant na yan, nagkataon lang ba yan, men, na pagkabalik mismo talaga ng PRRD, huhulihin siya. Kasi parang tinatanggi nila yan na parang hindi daw tumakas si PRRD. Diba? So, sige. Ibigay na lang natin sa kanila yan na nagkataon na lang. Sige, nagkataon. Bahala kayo kung anong paniniwalaan nyo. Diba? Basta ang nangyayari ngayon, ayun, aresto. po niya, nahanda po ang gobyerno na in any eventuality ay action po tayo. Yan lang po ang nais niya sabihin. Okay, so it's based on the article. Wala po tayong primary source or any other info from, say, agencies or external sources like the ICC or Interpol? As of the moment po, wala pa po tayong nakukuhang communication, official communication. Pat kung meron na po tayong official copy, ipapakita po agad namin sa inyo. Regarding his statement, Yusek, that the government is prepared for any eventuality, can you elaborate on those eventualities, including yung na-foresee yung worst case scenario in case this happens? Handa naman po ang law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. Ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. Diba? So the eventual... Susuporta daw tayo. Kasi parang may narinig ako, men, correct me if I'm wrong na lang, na kapag ka kasi hindi tayo nakipag-coopera sa Interpol or sa ICC na yan, never at never na tayo or never at never na nila tayong tutulungan pa. Kasi parang ang labas din daw dyan is kapag tinanggihan mo kami ngayon, forever ban ka na. Which is, yun nga, medyo alarming ba? Or considered as alarming kasi syempre yung Pilipinas, men, di naman natin talaga alam kung ano yung mangyayari sa atin sa hinaharap, di ba? Baka pag nagkataon, kailanganin talaga natin yung ICC Interpol na yan. Is wala na tayong malapitan dahil sa record na to. Di ba? Kaya ang dapat talaga natin gawin is makipag-cooperate. Hindi naman yan sa parang, hindi natin kailangan ng assistance ng banyaga. Okay lang sana kung wala talagang kasalanan si PRRD. Kaso meron eh. Di ba? Meron siyang nalabag. Kaya, sige, go. This would be including arestuhin po yung former president. Kung yan po ang nasa sa batas, gagawin po yan. How about unrest or unrest or baka yung mga posibleng gulo na idulot nito, handa rin po? Opo. Kasama po yun sa senaryo. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. So, kung tayo naman po, ito naman din po ang pakiusap natin. Kung mangyayari po ito, yung mga tao, taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Tama. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Tingnan Yung niyo, ibang mga vloggers nila ngayon, wala na. Parang nagtatawag na ng na parang simulan na, something like, alam nyo yung grabe ang tatapang. na naman po kung ang pagsisilbi, halimbawa po magsisilbi ng warrant of arrest at lahat naman po ay ayon sa guidelines at ayon sa rules of law. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan Tama. para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Tama. Ganyan sila. Ganyan sila, min. Binibait nila or ginagawa nilang pain yung mga supporter nila. Like, sabi nga ni Attorney Claire, di ba? Na yung ginagawa din sa KOGC nung kay Kibuloy. Grabe. An Soberano, Bombo Radio.
Ma'am, good morning. Just want to go back doon sa kay Ahod Ibrahim, ma'am. May mga report kasi na there might be kaguluhan po daw na mangyayari na dahil nga sa pag-replace kay Ahod Ibrahim as Chief Minister. Alam po ba ito ni Presidente kung ano yung magiging impact sakali na natanggal sa pwesto si Ibrahim, and then yung may instruction ba siya sa Armed Forces of the Philippines and other law agencies, kung law enforcement agencies, kung anong gagawin sa possible na magkaroon ng unrest po sa BARM? Unrest. Sa kasalukuyan po, wala po tayo nakikitang anumang maaaring maging dahilan para magkagulo kung magkakaroon man po ng transfer of power sa BARM. At ang katauhan po nitong si Chief Ahod Ibrahim, isa po siya sa mga proponent of peace process. So hindi po natin nakikita sa katuuhan po ni Chief Ibrahim na ganoon po ang mangyayari. At sabi ko nga po, ang lahat ng detalye pong ito ay sasagutin po ni Secretary Carlito Galvez. So ayan, kayo anong masasabi nyo sa sa issue yun? Comment din kayo sa baba para malaman din natin. Reaction lang from the palace. Representative Robert Ace Barbers urged Malacanang to also conduct an investigation on alleged granting lease to at least 85 Chinese-owned firms by certain LGUs, at mag-ooperate sila at ina-exploit ang coastal waters and agri-land sa Bataan, Zambales, and Pangasinan. Grabe. So accordingly, nakakaapekto po ang kanilang operasyon sa kabuhayan po ng mga local fisher folks. Alam po ba ito ng Malacanang, ma'am? Sa ngayon po, hindi pa po natin nakakausap ang Pangulo patungkol po dyan, at aalimin po natin ang pinakahuli na report or reaksyon ng Pangulo patungkol po dyan. Aalimin po natin the soon as possible. Yun. Nice. Pia Gutierrez, ABS. Kailan kayo matatapos yung pang-preparation ng mga Chinese dito sa bansa natin? Grabe. Dapat i-pull out ng lahat ng mga yan eh. Ay ma'am, regarding yung recent na Tanimbala incident in NAIA, alam na po ba ito ng Presidente? Ano po ang reaksyon niya, and kung may directive na po siya to prevent this from happening again? Yes, hindi po maganda kung ito po ay mauulit. So ito po talaga ay paiimbestigahan ng Pangulo at sa tulong na rin po ni DOTR Secretary Vince Dizon. Pag iimbestigahan po ito, at kung ito may katotohanan, maaari po na ang nagsagawa nito ay maaari matanggal sa kanyang trabaho. So dapat po lahat ng, lalo-lalo na po, kung mga turista po, mga kapwa Pilipino natin, ang magiging biktima ng ganito, hindi po ito papayagan ng Pangulo. So may kailangan po managot kung mayroon dapat managot after thorough investigation. Diba? We know. Ginanon after thorough investigation. Diba? Maganda yan. Ginaganyan talaga ni Attorney Claire yan, kasi yung past administration, wala nang turo-turo investigation eh. Biglang lang yung banat eh. Encourage them to fight. Bang! Tapos self-defense agad. Kung ano po yung naging pagtanggap ng Pangulo dito sa balita na ito? Nagalit man siya, nadismaya sa nangyari? Ang Pangulo naman po kasi ay laging sasabihin na dapat munang imbestigahan. Hindi po kasi siya agad nagbibigay ng kanyang konklusyon hanggat hindi po kumpleto ang pag-iimbestiga na dapat gawin. Grabe. Maganda yan. Christian Yusores, Radio 630. Good afternoon po, Yusek. Yung tungkol naman po doon sa kaso sa immigration na pinatakas di umano yung isang Korean fugitive, alam natin po ba ito ng Presidente, at saka ano po yung reaction niya, especially at the top po na hindi pa resolve yung case noon na pagtakas din nila dating Mayor Alice Go? Opo, nagkaroon na po ng press briefing ang Bureau of Immigration sa pamamagitan po ni... Pangalawang beses na yan, Bureau of Immigration na. Hindi, maraming beses na yan. Ewan ko ba kung kailan din matatapos yung mga problema dyan sa Bureau of Immigration natin. Commissioner Biado. At ito po ay nahuli agad. Agad-agad po nahuli ito. At ayon po sa kanilang investigasyon ay mayroon pong sangkot na mula taga Bureau of Immigration. Kaya po itong dalawang to nasangkot at malamang po ay mayroon pang iba at iniimbestigahan pa po. Ay tinanggal agad-agad sa kanila. Pangit naman kung tanggalan agad. Dapat bitain tong mga to eh. Or kulong habang buhay ba? Para makaiwas tayo sa mga salot na to. Ang posisyon at ngayon po ay sinampahan na nga rin po ng kaso sa DOJ. Ang kaso po sinampahan nila yung violation Article 223 ng Revised Penal Code, conniving with or consenting to evasion. Meron pa pong so yun po ang mga ibang mga kinaso niya po, at alamin pa rin po natin kung ano pang maliban pa po sa criminal case. Nagpe-prepare na rin po sila ng administrative case para dito sa mga sangkot sa nasabing pagtakas Pero ma'am, ng Koreano. Diba? Sorry po. Sa institution ma'am ng BI, may directive po bang specific ang Pangulo kung kailangan bang linisin? Kasi this is not the first time na na-involve ang immigration sa mga ganitong klase ng kaso po. Opo, kapag ka po ganyan may nangyayaring anomalya, hindi po ito pinapalagpas ng Pangulo. Lagi Tama. po ito sinasabihan kung sino man po yung pinaka-head ng agency na kung dapat magkaroon ng investigasyong Balasahan maakaran, agad. dapat gawin po at dapat bigyan ng solusyon ang anumang issues o problema. Okay po. Tapos kapag magkabalasahan na, biglang babanat naman na wala talaga, sobrang talaga ng bagong administrasyon ngayon. Diba? Mga sakim sa kapangyarihan. Anak ng titing, takot lang kayo na maungkat yung mga sikreto ng mga nakaraan nyo.
Alvin Baltasar, Ugat Radio kasi yan. Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, babalik lang ako doon sa concept ng tag-init. Any directive coming from the President doon sa mga concerned government agencies doon sa mga preparations na dapat gawin? Pag-init na naman. Okay po. Katulad po nung report ko po kanina, nung nakaraan linggo, nung nakausap ko po ang DA, sabi nga po natin, patungkol po ito sa stress sa animal, lalo na yung mga baboy at saka yung manok. Ang sabi po sa atin ng DA, hinahanda rin po natin ang mga may-ari po ng backyard farm at yung mga big farms. Pero ayon nga din po sa kanila, since mga eksperto na rin po ang mga tao at sanay na rin sa epekto ng itong kondisyon. Ang binibigay na lamang po ng DA ay kung ano po ang magiging additional problem, pero karamihan po ay mga information dissemination na lang po ang ating ibinibigay. Pero kung may iba pa po at mas matitindi pa ang magiging problema, handa naman po ang ibang mga ahensya ng gobyerno na tumulong. Kailan ba talaga magsisimula yung tag-init na yan? Kasi mayat-maya umuulan. Tapos naman, biglang iinit. Tapos uulan na naman. Diba? So wala tayong tawag dyan. Doon sa data na ipinesent yung kanina doon sa tourism, na nasurpasan natin yung mas magandang performance ng pre-COVID, is this a reflection na maayos talaga ang peace and order natin sa bansa? Maaari po. Peace Ganda and po yung order. punto po. Dahil kung hindi po, hindi maganda ang peace and order, sa Pilipinas, mas malamang po matakot ang mga turistang pumunta sa atin. Pero dahil nga tumataas po ang bilang ng mga turistang pumunta sa atin, naungusan na nga po yung pre-COVID time natin. So, ibig sabihin po, hindi natatakot ang mga turistang pumunta sa ating bansa. Yun. Salamat po, Yusek. Hindi natatakot na pumunta yung mga turista sa bansa. So, magandang sign yan. Diba? Well, for sure, hindi to ipipick up ng taga-kabila kasi ang gusto lang naman nila is yung mga nega sites ng admin, di ba? So, expect na natin yan. Jean Mangaluz, Philippine Star. Good afternoon po. Former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong over the weekend, and some are making the connection that this could be in relation to the ICC arrest warrant. So as seen in the case of Alice Go and former presidential spokesperson Harry Roque, may history yung government of high-profile personalities traveling outside of the country kung may Tama. issue. So how is the government preparing for this if President Duterte should flee? Tama naman talaga, di ba? Kasi yan naman talaga yung parati natin tinatackle dito sa channel natin na parang, ewan ko ba sa kaampo nila na kapag nasasangkot na sa mga ganitong issues, bigla na lang lumilipat sa ibang bansa, bigla na lang nagtatago, bigla na lang hindi mahagilap. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong kay PRRD ngayon, if ever lang hindi maging successful yung pagkahuli sa kanya or makalaya pa siya, something like that. Wala na, anong inaasahan nyo? Do you think hindi magtatago yan? Or sige, tanungin ko na lang kayo. Do you think susuko pa rin yan or magtatago na yan? Comment na lang kayo sa baba. Si Bato, nasa pa siya, nasa laya pa siya, pero yun nga, parang isusunod na nga daw, di ba? So, ewan lang natin kung kailan or mangyayari nga ba talaga. If President Duterte would flee the country? Okay, as of now, we are not thinking or contemplating about the President evading the law. So, maybe I could not answer as of the moment. It's kind of hypothetical. Tama. We cannot conclude that there is this propensity on the part of former President Duterte that he would escape, considering he was the one who asked for this. Bakit? Sinabi niya sa Quadcom hearing, handa siya harapin ang ICC. Pinamamadali. Tama naman. Sinasabi niya naman talaga parati yan na handa siyang harapin. Pero syempre yun nga, medyo di talaga mawala yung pagdududa natin. Diba? Na parang malay natin, nagbabay time lang or whatsoever. Wala tayong talaga dyan. Pero, yan nga, syempre, since nangyayari na nga yan sa loob ng, loob ng grupo nyo, hindi pang ini-expect nyo na, iisipin ng taong bayan, di ba? Nga niya yung ICC. Di ba sabi niya, hurry up. At Hurry ang sinabi pa niya, tomorrow, bukas na bukas din, kung gusto niyo mag-imbestiga. And if you will put me in prison, I will rather rot in jail. So, kaya po yung mga kababayan natin, dapat mag-relax dahil hiling po ito mismo ng dating Pangulong Duterte. Tama. Di ko rin mag-gets. Hinihiling ni PRRD. Tapos ngayon, itong mga supporter nila, sobrang iyak ng iyak. Wag daw ganyan, wag daw ganyan. Karmahin kayo sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Hiniling na nga ng tao, di ba? Diba? Mabuti pa yung tao, confident siya. Kasi malay natin, baka malusutan niya. Ang tanong lang, baka joke lang yon.
just follow up. Sorry. Mahilig ba So naman we also mag-joke don't know yun? where Harry Roque is. He admitted that he evaded Congress, and the BI said that he left the country illegally. Does the president have a directive on this? Actually, according to the BI, they has this intelligence information on the location of Harry Roque. Yun. But as of the moment, I will not divulge on that. It may be too confidential for me to divulge any operation on that. Go ahead. Solid. Yusek, talking about eventual Mahirap kasi kapag kasabihin ni Attorney Claire kung saan yung location ni Harry Roque, baka lumipat na naman, di ba? So, maging useless na yon. So, okay, mas maigi na yung magkagulatan, di ba? in relation to the Hong Kong question. No? So you mentioned hindi naman natin na-assume na he will evade the law, the former president. So what happens if in case yung red notice na issue habang nasa Hong Kong siya? Ano po ang mangyayari doon? Paano ang gagawin ng gobyerno doon? Since nasa Hong Wala na to, laktawan na natin to kasi nakauwi na nga si PRRD, di ba? So, I think hindi na natin to need na marinig. Pero what if after this, kung hindi talaga maging successful yung ano niya, di ba? Or sabihin natin na arrest si PRRD tapos makakalaya lang din naman bukas or makalawa, di ba? So, what if naman, if ever bumalik naman siya dun sa China or sa Hong Kong, di ba? So, pakinggan na lang din natin. po siya, kung doon maisaserve yung red notice, ang makikipag-ugnayan po sa Interpol ay ang gobyerno po ng Hong Kong. Ang pagkakataon lang po yata, ang Hong Kong ay hindi miyembro ng Interpol. So, let's just cross the bridge when we get there. Hindi po natin masasabi dahil nasa ibang bansa po siya. Grabe, no? So, medyo delikids pala yan. Kasi hindi din naman pala yung Hong Kong. So, possible talaga. Doon yung gawing, nila, escape route. My goodness. Possible lang, ha? Tuloy. Ngayong Marso, ipinagdiriwang ng buong bansa ang National Women's Month. At noong March 8 naman, ipinagdiriwang ng buong mundo ang International Women's Day. Magandang balita ang hatid ng Philippine Commission on Women nang itinalaga nito na pang 25th ang ranking ng Pilipinas globally sa Global Gender Gap Index out of 148 countries at ikatlo naman ito sa Asia Pacific noong 2024. Sa pamamagitan ng mga patakaran at inisyatibo na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tulong ng PCW, patuloy na nangunguna ang Pilipinas sa pag-close ng gender gap, sa pagtuliksa sa gender inequality at sa pag-empower sa mga kababaihan. Good news din ang hatid ng Department of Tourism. Parang advertisement lang, di ba? Dahil base sa kanilang pinakahuling tala, nalampasan na natin ang pre-COVID tourism revenues. Ibig sabihin, umabot sa 65.3 billion pesos ang tourism revenues nitong Enero ng kasalukuyang taon. Grabe. Ayon sa DOT, bumisita ang mahigit kumulang 1,167,908 na turista sa bansa ngayong nakaraang Enero at Pebrero. Ang dami, Ang dami. So, kailan kaya tayo makakapasyal ng ibang bansa, Inaasahang patuloy ang pagtaas ng ating revenues sa mga susunod na buwan. Lalo na Wait lang, baka yung 1 million na yun kasali yung mga mga Chinese na mga fogohers. patupad ng mas maayos na mga proseso patungkol sa immigration. Sa ibang balita, kahit na hindi pa idinedeklara ang pagsisimula ng tag-init o dry season, naitala na ng Pag-asa nitong nakaraang linggo ang pinakamataas na heat index sa bansa ngayong taon. Grabe, no? Inaasahan ang pagpapatuloy ng mataas na heat index na aabot sa 40 to 41 degrees Grabe. Celsius sa Metro Manila at ibang probinsya. Grabe. Dati talaga lumagpas ng 50, di ba? Sobrang init. Tapos ngayon, magsisimula na naman. Grabe, ginagantihan na talaga tayo ng kalikasan, Matinding pag-iinit ang payo, or rather, matinding pag-iingat ang payo ng Pag-asa sa panahong ito para maiwasan ang heat stroke. Para bigyan po tayo ng karagdagang detalye tungkol sa heat index, kasama natin ngayon si Pag-asa Assistant Weather Services Chief at Spokesperson, Ms. Annalisa Solis. Good morning, Ms. Annalisa. So, ayun, laktawan natin to, yung heat index na yan. Laktawan natin. Dito banda. Pero nagpapunta po tayo or patungo tayo sa ENSO neutral condition. So usually past 65 years based on Laktawan historical lang trend natin. at based on... No more questions. Okay. Thank you very much, Ma'am Annalisa Solis from Pag-asa. Thank you very much, Ma'am Annalisa. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka na. So, that's it. Yan lang naman, mga kanoysi. So, kayo na masasabi dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, our YouTube channel, bago nyo iwan. Don't forget to like, comment, share, subscribe, Filipinoidsy. Again, maraming thank you sa mga nag-subscribe at
umabot na nga tayo ng 100,000 subscriber. Malaking ano yon, malaking achievement natin yon sa buhay, di ba? So, anyways, maraming thank you. So, yun, balik tayo dun sa sa pagka-aresto kay Tatay Diggs. 'Di ba? Kasi marami talagang umiiyak like hindi meron pa palang meron ako nakita umiyak si Philip Salvador. Grabe talaga. Oh. Grabe talaga yung iyak ni Philip Salvador, men. Like nasasaktan talaga siya na yung tatay niya, 'di ba? Naiyabantay sarado ng otoridad para sa posibleng pag-aresto kay PRRD. Pakita ko lang sa inyo yung yung umiyak si sino ba yun? Wait lang nandito yun sa ANC yata yun. Philip Salvador umiyak, grabe. Ewan ko lang, may mga komento kasi ba na parang grabe. Iniyakan mo si Digong tapos yung anak mo iniyakan mo din ba ng ganyan? Na-question tuloy siya. PRDRS. So, wala lang. Tingnan lang natin to Umiyak talaga si Philip Salvador, min. Sana makita natin. Wait lang Tagal naman. Pakita ko lang sa inyo. Tapos, kayo na lang humusga kung ano ba. Kasi, may mga nagkomento kasi na parang drama. Artista talaga. Something like that. Pakita ko lang sa inyo kasi sobrang emotional Sobrang emotional. Parang totoo. Di mo masabi kung totoo ba o hindi. Pero I think totoo yun. Umiiyak talaga sila Wait lang, nasan ba? Nasan? Wait lang Naubos na tuloy yung time natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano umiyak si Philip Salvador Anak ng teting, wala. Wait lang. Nandito yun sa ANC. Baka lumagpas na ako, no? Hoy! Wala talaga. Marami na kasi yung videos nila Wait lang. Wag na lang. Hanapin nyo na lang, men. I think nasa ANC Digital yun. Doon ko yun nakita. Like, umiyak si Philip Salvador Grabe yung iyak niya talaga, men. Like, ewan ko kung maiiyak ka rin ba or matatawa kay. Di ba? Grabe, may paiyak-iyak pa. So, yun na nga. Di natin nakita. So, yun na nga. Yung pagka-aresto nga kay PRRD, sobrang pinag-usapan talaga siya sa buong mundo. Like, kalat na kalat talaga. Kahit mga international news talaga is kina-coverage talaga nila. Yan mga CBC TV 18, Associated Press. So maraming nag-coverage, maraming curious sa usaping ito. So ito naman Salvador Fanelo outside Villamor Air Base after Sin Amy on our pati si Jaime Marcos nagulat din daw siya. Pero anyways, yun lang naman since nangyari na nga yung kay PRRD na parang na-aresto siya. Pero yun nga, parang hindi pa rin tayo totally sure dyan kung madadala ba si PRRD sa ibang bansa or whatsoever. Kasi yun nga, parang based sa mga nakikita ko sa balita, yung yung defend ng kabila is more on may warrant, illegal daw yung pag kay PRRD. So baka makawala pa yan pansamantala. 'Di ba? So if ever mangyari nga yan, di din natin alam kung lilipad ulit yan sa ibang bansa na hindi pwede makialam yung Interpol or yung Pilipinas. Di din natin alam yan. Though hindi natin sinasabi na yan nga yung mangyayari, pero may possibilities na yan nga yung mangyayari. Kasi 'di ba yung mga mga nasa grupo nila is yan din nga yung mga pinaggagawa, 'di ba? So yung kay PRRD di natin alam. Ang na-curious lang din talaga ako is about itong kay Senator Bato. Kasi syempre si Senator Bato is din naman siya. May tawag dyan. May party din siya doon sa pinaggagawa ng dating presidente, 'di ba?
So parang doon din tayo na curious. And then wala lang min. Curious lang ako kung paano nila harapin itong mga akusasyon nilang ito, ano, kasi iba yung minsan kasi may mga sinasabi sila na sobrang tapang, like for example, haharapin ko yung ICC, come on, bring it on, or whatsoever, may mga paganyan-ganyan ba. Tapos ngayon, kapag ka nandyan na naman, biglang huhugot ng ano, simpatya sa mga supporter na, ganyan, ganyan, ganyan. Yung iba pa nilang mga vloggers is nananawagan pa na, sige, punta na tayo doon. Ito na yung time. May pag-ganon pa yung iba, di ba? So, ewan ko, parang ewan na lang talaga tong issue to. Anyways, abang-abang na lang tayo sa mga balita pa na parating. And then, yeah, that's it. Kaya ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin sa comment section. So again, Boss Balita TV, Pilipinas. Like, comment, share, subscribe. Pilipinas is